Pagsisigaw ko habang pilit na sinusubsob ang aking mukha sa unan. Kakauwi ko pa lamang galing sa school. Maglilimang minuto na akong nakakulong dito sa kwarto. Dinabalik-balikan ko ang mga nangyari kanina. Feel ko, talagang halatang halata ni Isha na I have something for him. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Napatigil na ako nang biglang may kumatok sa kwarto. Ate! Boses pa lang alam ko na kung sino. Si Rylan yun. Agad ko naman siyang pinagbuksan ng pinto. O bakit? Kamusta first day mo? Okay lang ba? Sunod-sunod ko na tanong sa kanya. Okay lang naman po ate. Si mama po kasi hindi pa dumadating. Malapit na pong maggabi. Sagot niya naman, na agad ko namang ikinabahala. Hindi ko napansin na wala pa pala si mama. Dahil pagtapak ko pa lang sa bahay. Sa kwarto ko na agad ako dumiretso. Dali-dali akong bumaba para magluto at maglinis ng kaunti. Binuksan ko ang ref. Ngunit tanging tubig na nakalagay sa mga bote ng Coke lamang ang laman. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Saan na naman kami kukuha ng makakain? Oh, mga anak, andito na pala kayo. Napalingon ako nang marinig ko si mama mula sa pintuan. Bit-bit-bit-bit nito sa kanyang kaliwang kamay ang isang basket na puno ng mga nalabahang damit. Nay, saan ka galing? Tanong ko naman, sabay manaw at kuha ng kanyang dala. Nakilaban muna ako ng mga damit niyo sa kapitbahay. Naputulan kasi tayo ng tubig Pero huwag kayong mag-alala. Dadating din naman ng tubig galing sa barangay mamaya. Sagot niya, Nay naman, sabi ko naman sa'yo, kaya ko naman laban ng mga damit namin Nagpahinga ka na lang muna sana ngayon sa trabaho. Sagot ko, at napakamot na lamang sa ulo. Alam ko namang mabibisi ka sa school, saka madali lang naman yan. Sabi niya, at napangiti na lang ako ng kaunti. Sobrang bait ni mama. Hindi ko alam bakit sobrang malas niya naman kay papa. Paano kung malaman ni mama na si Isha ang inatupag ko sa first day of school at hindi pag-aaral? Napamasahe ako sa aking sentido at nagbalik naman sa aking pag-iisip na wala pala kaming makakain ngayong gabi. Kinuha ko ang aking cellphone nang may notification mula sa messenger. Nag-chat yung English teacher namin na kailangan daw ng art materials bukas para sa oral communication. Meron pa naman akong art materials na binigay sa akin ni Seb noong grade 10 kami. Pwede pa siguro yun, di ba? Nag-scroll ako sa aking chat list. Puro group chat lang naman ang laman. Napansin ko na hindi pa rin nasin ni Seb yung chat ko sa kanya kanina. Pero delivered lang naman ang messages. Seb, ulap. Hoy, busy ka ba? Grabe, busy life ko na ba sa hams? Palimbos ng ulam. Samahan mo na rin ang kanin. Sunod-sunod kong chat kay Seb. Nakita kong active ito ngayon. Wala na talaga akong maisip na mahihingian ng konting tulong maliban sa kanya. Wait, parang nakakahiya naman kay Seb. Sabi ko sa aking isip at inansend na lang ang mga sinabi ko. Lagi naman akong humihingi ng pabor sa kanya na lahat naman ay binibigay niya. Nak, ikuha mo nga muna tayo ng itlog sa tindahan. Samahan mo na rin ng 2 kilong bigas. Sabihin mo, nababayaran na lang natin sa susunod na linggo. Rinig ko namang sabi ni Mama mula sa kusina.
Kung tutuusin, siguro mga nasa 500 na ang utang namin sa tindahan. Papautangin pa kaya kami? Ay, bahala na. Lumabas ako sa aming bahay para sundin ang utos ni Mama. Madami ang pumapasok sa isip ko. Pero, ang mas nangingibabaw, ang galit ko kay Papa. Kung hindi niya sana kami iniwan, edi sana siya ang naghahanap ng pagkain para sa amin ngayon, di ba? Tao po. Nahihiya kong sabi sa tindahan. Sabay katok sa munting pintuan na siyang nagsisilbing labasan ng mga binibili ng mamimili. Ate, ganda mo naman. Gusto mo sakay ka sa akin? Napakunot ang noo ko nang biglang may humintong bike sa likod ko. May kalakihan yung bike. Yung parang nasa K-drama na pwedeng may umupo sa likod. Medyo madilim na kaya hindi ko naman maaninag ang itsura ng lalaki. Bastos! Pasigaw ko namang sabi sa lalaki. Sandali lang po ha, may ginagawa pa kami dito eh. Narinig ko namang naiiritang sabi ng tendera sa loob. Akala niya ata siya yung tinutukoy ko dahil hindi pa nila ako pinagbibilhan. Hoy, Gabi, mahiya ka nga. Shh, ako to. Rinig ko namang sabi ng lalaki mula sa bike. Buisit, si Seb pala yung lalaki at napagtripan niya naman ako. Dali-dali akong umalis sa tindahan at napasakay na lang sa likod ng bike. Bilis, tangina mo talaga. Mapapaaway ako dahil sa'yo. Sagot ko, sabay palo sa likod nito. Wait lang, safety first. Yakap ka sa akin. Pabirong sabi nito. Nanggagago ka ba? Sagot ko naman na agad niyang ikinatawa. Kita ko naman sa kanang kamay niya na may dala itong mga pagkain na in-order niya pa ata. Kaya pala hindi nagre-reply sa chat ko dahil may hahatiran na ng pagkain. Siguraduhin mong mas maganda ako dyan ha. Pabiro kong sabi sa kanya. Ha? Para sa inyo yan. Need mo po diba? Sagot niya naman. Napatahimik ako. Dahil nabasa niya pala yung message ko. Sorry, kung hindi ako nakapag-reply sa'yo. Ginawa ko kasi mga homework ko kanina eh. Pero, hindi naman ako naka-DND. Nagnonotif pa din yung mga message mo. Hindi ko lang binubuksan. Dagdag pa niya. Hindi ako nakapagsalita. Napuno lang ang puso ko ng pagpapasalamat kay Seb. Napayakap ako ng kaunti sa kanya as a sign of thank you. At dahil sa lamig na rin na dala ng gabi, nakita ko na napangiti siya dahil niyakap ko siya. Tahimik lang rin ito. Padding his bike to our house, I smell his perfume. Sweet ang amoy pero manly ang dating. Amoy baby powder pa ang likod nito. Ang cute niya tignan. Huminto na siya nung nasa bahay na kami. Nandito na tayo, Gabi. Sabi niya sabay abot ng mga dala niyang pagkain sa akin. Salamat, Seb. Tulog ka ng heaven. Sabi ko naman, na agad namang ikinatawa niya ng kaunti. Aalis na ako ha. Magre-review pa ako eh. Sabi niya at sabay tumingin sa relo niya. Kamusta mo na lang ako kay tita? Sabihin mo rin na si Teo. Mag-practice muna siya sa Minecraft. Mas maganda pa rin bahay ko sa kanya dun. Dagdag pa niya na nagpatawa naman sa kanya.
Senior high ka na? Yan pa rin yung laro mo? Natatawa kong tanong sa kanya. Bakit? Paborito yung laruin ni Teddy eh. Sagot niya naman na nagpataas ng isa niyang kilay. Pati sa kapatid ko may paki siya. Sana ikaw na lang tatay namin. O sige na, bye na. Ingat ka pa uwi. Wait, ingat sila sa'yo. Biro ko and waved my hand to say goodbye to him. Medyo ngumiti siya at tumango habang winawagayway niya ang kanyang kamay pabalik. Pinagmasdan ko siya nang unti-unting nawala sa paningin ko. Nung hindi ko na siya maaninag, pumasok na ako sa bahay. Ma, may pagkain na tayo, I said happily as I entered our house. Oh, anak, saan ka galing? Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Sagot naman ni Mama. Kanino galing yan? Dagdag pa niya. Kay Seb. I said smiling from a friend. Galing sa kaibigan. Kaibigan lang.